Alright, welcome back sa aking channel. At ngayon, meron tayong update dun sa ating CCO. Kung nakasubaybay kayo sa ating crossbreeding project ng ating Jersey Giant at ating 45 days. So ayan, pinalabas muna ulit natin sila para makapag-exercise. Mahirap kasing magkaroon ng maging fertile itlog pagka masyadong mataba yung hen tsaka yung ating rooster. So, hinahayaan natin silang makalabas muna para nakakalakad-lakad sila at natatagtag ng kanilang mga taba para din silang mga tao. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung ating mga sisiw kung ano nang nangyari sa kanila. Ano na ba yung itsura nila. At kung paano ba yung ginagawa natin dun sa ating mga 1 week old na CCO. Yan. So, ayun. Yan ang nasabi ko, 1 week na sila. At, syempre, pag 1 week, iba-iba yung ginagawa natin. Depende sa edad ng CCO, yung ating, kumbaga program siya. So, ayan. Inuna po ulit natin yung inumin. Bali, ang ginagawa ko, kapag 1 week na ay inilalabas ko na sila dun sa kanilang brooder o yung kanilang kahon na ating ginamit. At pagka nilalabas natin sila, dahil 1 week pa lang naman sila, hindi pa sila ganun kalakas. Pero ayon naman sa ating experience, kaya na nila na sa labas sila ikukulong. Diyan, nagtimpla tayo ng antibiotic para sa kanila kahit wala naman silang sipon. Ganyan yung ating practice sa ating mga sisiyo. So, iyan yung style ko sa pag-aalaga. Di ko naman sinasabing ganyan yung gawin nyo, pero yan yung effective sa akin, sa paraan ko ng pag-aalaga. Pagka nilalabas ko sila, pinapainom ko muna silang antibiotic kasi hindi naman tayo naglalagay ng vaccine dun sa mga sisiw. Ayan, dahil kakaunti lang sila. Tsaka di rin talaga ako naglalagay ng vaccine. So, ginagawa lang natin, ayan, may konting tabing pa para hindi sila masyadong ginawin sa gabi. Pero the rest ng kanilang kulungan, ayan, bukas na. Konti lang yung tabing nila. Kasi kaya na nila yan. Kahit na mahanginan sila, di na yan ginawin kapag 1 week. So ito na yung ating mga sisiw. Lahat sila malalakas pa rin. Ito yung ating ito yung isang possible na broiler cross ng Jersey Giant. Yung puti ang palong pero itim ang katawan. So ito yung mga kulay brown. Yan. At yung pinakamalaki na itim, yan, nabili natin yan. Yan ay pure talaga na Jersey Giant. Kaso isa lang. Medyo may kamahalan kasi. Gustong gusto nila umiinom. Bali yung style nga pala natin para inumin nila yung antibiotic sa umaga, inaalis talaga natin muna yung tubig at yung pagkain. Ayan. At para sa gabi, inaalis natin yan para sa pagdating ng umaga, ayan, hinahanap nila, uhaw na uhaw sila. Saktong-sakto, papainumin natin sila ng antibiotic o antibacterial, mainom nila. Hindi masasayang. Pagkatapos nyan, pwede nyo nang lagyan ng feeds pagka nakita nyo nakainom na sila. Okay. So, ito yung ating mga sisiw. Yan. Laki na yung kanilang improvement. Medyo mabilis lumaki kumpara dun sa iba. Tapos, ayan, yung kanilang paa. Medyo napansin ko, hindi na sila purong puti yung paa. Lumilitaw na yung pagkaka-cross. Umiitim-itim na. Nagiging kulay green na yung kanilang paa.
Yan. Siyempre dahil itim yung paa ng kanilang tatay. Yan. Kaya expected na rin ano. Pero kung puti lang, okay lang din naman kasi anak naman sila ng 45 days. So itong isa, parang possible rooster. Medyo mabagal itong nasa harap. Medyo matangkad kaysa sa dalawa, tapos mabagal yung buntot niya tumubo. Hindi kagaya ng itong dalawa, may buntot na sila. Yan, at saka siya yung pinakamalaki. So, ayan sila. Ang lalakas kumain. Pero hindi naman nagkakalayo dun sa ating mga Astrolorps. Medyo malalaki din sila, tsaka yung ating mga Jersey Giant. Yan, mga gutom na gutom, nangingin pagkain. So, yan yung ginagawa natin. At kung makikita nyo sa video, yan yung sistema nila. Minsan kinakain nila yung mga dumi dyan sa karton, yung kanilang mga ipot, yung kanilang mga poops. Kaya mamaya alisin na natin yan. Total, malalaki na rin sila, kaya naman nilang walang sapin yan. Yung poop tray na lang yung iwanan natin. Yan, ang gugulo. Itong isa, ayan, yan yung ating Jersey Giant, tangkad. Pero normal lang naman yung size niya kasi lamang siya ng 2 linggo, 3 weeks na siya. Itong mga sisiw natin ay 1 week pa lang naman. Ayan yung kanilang kulungan. So ayan, inalis na natin. Punong-puno na ng dumi. Napansin ko kasi kinakain nila yung tae. Kaya posibleng magkaroon sila ng sakit pagka hindi natin inalis agad. Buti na lang, tama-tama, ipapainom tayo ng antibacterial. Pero yung ating pinapainom, ang ginagawa ko, style ko ay 2 days lang. Kasi kumbaga, prevention lang naman siya, hindi naman siya paggagamot talaga. Ala naman sakit yung ating sisiw. Baka masira yung kanilang natural na sistema sa katawan pag nasanay sa gamot. Yan. At yung pinapalit natin sa tanghali, yan, purong tubig na lang. Bali bukas, puro tubig na yung kasunod. Hindi rin ako gumagamit ng probiotics kasi malalakas naman sila kumain. Yan sila. Tapos nga pala, yung tubig, medyo napansin ko na bibilad siya. Hindi natin binibilad yan, ayan. Medyo tinatakip natin to pag nakita natin nakabilad. Kasi pwede silang makakuha ng sipon pag nakakontaminate ng kanilang inumin. So yun lang. Yung ating update sa ating mga sisiw na project Jersey Giant cross sa ating 45 days. So sa mga bagong viewers natin, please subscribe para stay tuned kayo dun sa ating mga update sa ating bagong project. Salamat! Bye-bye!